Alam naman natin na yung Fred Rin plus the Diggy, malakas yan na combo. At ito siguro yung way nila para i-mitigate yung damage output ng Baksha at Valentina in the early stage. Interesting yung pagkakaliko din. Kasi first time natin nakita si Diggy dito. Kasi usually pag mapapansin nyo or nakikita nyo si Diggy na part ng draft, ang sinasabi is pang-counter sa mga ultimates. Pero malaking edge din yung reverse time, yung bombs and vision. So pagdating sa vision, medyo aaray dito yung Grok. If ever na mauna pagdating sa farming or lumamang ang Indonesia sa early game. Ayaw na ayaw ni Grok na meron Diggy sa kalaban. Kasi na-check naman niya. Siyempre, meron ka naman ng first kill. At hindi mo iniinda yung reverse time. Problem is kapag nadaanan mo yung mga bomba. Kasi usually pag Grok ka, mag-expert ka talaga. Ikaw yung magpo-provide ng vision. Or siyempre, hindi ganun kataas yung magic defense ng isang Grok unless mag-first item na magic defense siya. So, aaray talaga si Onyego dito. So, the usual. Ikaw din yung nag-explain noon dati yung hinaharangan yung minion wave. Ay, oo. Way back. So, way back. Ano na talaga yan? Part na talaga ng strategy yan, guys. Para hindi din ganun masyadong makapag-clear agad. O, diba? Tingnan nyo, dalawang level 2 heroes going up against one level 1 hero. Ginawa nila, bukod sa hinarangan, in-advancean pa nila, kinat pa yung list. Tingnan mo yung ginawa dito na napakalupit na rotation ng Team Philippines. Oo, oh my God. Napakabilis guys, wala pang isang minuto. Again, another variation pagdating sa rotation. Grabe. Grabing rotation yun. Inipit nila yung mga minions ng once dun sa gitna tapos yung dalawang beses na pinigilan yung sa gitna. So, there is another one. So, okay. For Philippines, na-unlock kasi kahapon ng Indonesia, gana yung X-Borg Oo, Coach Brennan, Coach Daki, you made the Philippines proud agad. Merong agad na malupit na play na ginawa ng Team Philippines. Na pwede nga gayahin agad. Speaking of play, maagaw nga lang ni Super Ken yung Turtle Donna. Pero pagbawi ng Pilipinas, siya ang makukuha. Pero meron dito last insanity para kay Sorizo. Napakaganda para sa kanila. Saison is already low on life. Hahabulin nila, makakatakas pa. Hindi, buhay pa rin. Medyo napaliko, pero yun pala, may pagputok. Kagaling doon sa passive ng skill ni Canon. Nakapita na nung first kill, ayan, yung mas pag nagtitake ng damage, na bigla kang magkaroon na isang burst sa dulo. Makakuha ng mataas na gold pa doon kasi nga may ganong punishments nga. Si Vin ay kamuntikan na doon. Habang nandito na si Arcangel, nandun rin naman yung Kadita sa may bandang gilid para humabol. At ito masasabi natin na high level of ML ang ating nakikita dahil not the usual rotations and at the same time, even for Indonesia, hindi din sila masyadong pumapasok. Yeah, for sure. Naintindihan nila dito na hindi muna nila kayang lumaban. Wala pa silang karapatang lumaban dito. Maybe if magkaroon na ng Malefic Roar sa akin, inuna niya yung Heptasis, wala muna siyang boots. Siguro yun yung timing na hinahanap ng Indonesia. Para as it stands now, sobrang lakas na ng mga heroes ng Philippines. Ayun o, speaking of malakas, nakagaya na sinabi ni Wolf, ginamit lang yung execution strike. Ganun agad yung naging damage. Times journey ginamit na. Pero sila makakuha ng Turtle, super kill again. And last insanity ginamit ni Sorizo, may pag-rough waves from Kadita. Pero sabi naman ng Pilipinas, ito na yung LEC na sinasabi natin. Sakto Onyego with kill against Finn. Tapos mapipilitan na lumayo ang mga players ng Indonesia at Pilipinas 5-0 ngayon sa atin. Higil lang yung Nayataps dun sa composition dito ng Indonesia. No? Tsaka nakakatakot pala yung combo pag last insanity tsaka sabay sa rough waves. Speaking of rough waves, Onyego ang kanilang target para may retaliation. Isang mabilis na kabawi agad. Killing spree na agad para dito kay Arcangel at ginamit ang Torn Apart Memory. Not enough time. Yung kanilang times journey. So, interesting na hindi niya naligtas yung kanyang tropa. Oo nga, no, pwede pa sana para hindi na nagkaroon ng secure kill pa. Kung kapansin nyo para sa Indonesia, Torre talaga. Oo, tumotore lang sa top lane si Sakin. Mukhang si Sakin ang kanilang investment plan. Pero meron ding investment ang side ng Pilipinas. Torn Apart Memory, Arcangel is still alive. Tapos ginamit niya yung Times Journey IMU. Tapos dito si Saison ang nasa harap. Masakit na mga players ng Indonesia. Canonizir. Pero hindi muna sila mag-e-engage yata for a team fight. Pero Petrify, Onyego is down na naman. Tapos meron pa ditong penalty zone pero mababawi with the Times Journey. Regediano, blazing duet sa harap ng apat na players ng Indonesia at medyo kalat ang team fight na atin nakikita. Not enough damage, walang casualty or dalawa pala namatay for Philippines. Wow, very commendable mula dun sa Team Indonesia. Activated na ulit ngayon yung kanilang Brody and nakagulat dito na itong si Saison, hindi pa rin nakakuha ng isang retry sa mga 50-50 nila. Super can actually having high levels now. Kanina yung first turtle, lamang dapat yung Philippines. Second turtle even.
Ganito lang ginagawa nila lagi. Pero wild charge nga lang, ginamit ang Torn Apart Memory, tapos diretso blazing duet. Pero sabi ng Pilipinas, kailangan na mag-out kasi Unigo may iwan doon sa may bottom lane. And Indonesia, tore lang ng tore. Tapos kung merong gustong tumipensa, i-go nila. Now leading na talaga yung Team Indonesia. Massive mistake mula dun sa Team Philippines. Imagine mo si Unigo, ginamit din niya yung flicker noong time na yun. Oh, really? Hindi sila connected. Pero tingnan natin kung may round 2. Okay. Penalty zone, sakto. Sagot lang naman with that times journey. Tapos pumasok din si Moreno. Mabibili na mag-BMA out. May iwan din si Saison. Reverse time ang sagot. Pero meron din naman times journey si Arcangel. Mukhang hindi muna nila i-go at aalis na lang din ang mga players ng Indonesia. At parang tila sila ang nagsiset ngayon or nagdidikta ng laban. Nakapag-push sila sa baba, nakapag-push sila sa mid. And nung tinry mag-team fight ng team. Napugo kanina si Sorizo. Pero yung continuous damage kasi, parang pagka yung expert ay nagkaroon ng immortality, mahirap talagang pigilan. But hindi ka mahirap pigilan, mukhang hindi na rin mapipigilan dito ang pagpipil ng damage against Saison. Ginamit na ang times journey ni Arcangel habang yung Lord ay tinatry na kuhanin. Kanan wala na buhay, pumunta ang kanyang Athena Shield. Tapos free hit lang ng free hit para sa Indonesia. Unigo lang nandoon. Itatry ba na i-contest? Reketiano naka-ready na rin. Pero makikita with those missiles and First Lord mapupunta sa Indonesia. Pero may bawi yata ang Philippines as Finn is gonna be down. Blazing duet, team fight pa lang gusto nila. Pero meron ditong gamit ng Wind of Nature. Pero pupuntahan pa rin. Merong last insanity at palitan lang over palitan. May iwan si Super Ken. Makakauwi ba sila? Penalty zone, wala na ibigin nila. And Super Ken, mukhang kulang sa superpowers ngayon as Reketiano again with a kill. Wow! Retribution ay ginamit so mag-clear lang muna ng minion wave ang mga players dito ng Indonesia. And 11-minute game time, mukhang Indonesia pa rin ang nagiging aggressive dahil nga din naman mas malawak yung range ng mga players nila. Penalty zone ang sinasabi sino mag-i-initiate pero ginamit na agad ang times journey. May times journey rin para bumilis. Mas pinabilis pa ang mga players dito ng Philippines. Unigo with that wild charge. Okay lang, hindi mauntog. Basta mamatay dito si Moreno. Patay na ang Sirena pero may bawi. Last insanity para kay Sorizo. Sakto kay Canon. Mamatay ba? Still alive. Buhay pa rin. Pero hindi sakto sa kill dito ni Super Ken. And Super Ken is down. Unti-unti papalag rin si Saken mawalan ng immortality. At hindi na natin alam ang nangyayari dahil meron na namang Wind of Nature para dito kay Saken. Brody's on fire! Wow, dami mga key players doon. Una sa lahat, yung ginawa ni Arcangel na pag-juggle at pag-poke, pag-kite, ay napakaganda pero na-punish sila afterwards dahil doon kay Vin. And Vin was actually the MVP dito para sa Team Indonesia dahil naabangan niya doon sa pagtalon si Reketiano and wala na Purify noong time na yun na nakapitan pa nung reverse time. And of course, yung pag-activate niya nung kanyang ultimate after nung flicker. Nakapwesa si Canon, merong times journey si Vin, merong mga ultimate lahat ng mga players. Si Sorizo dito ay konting-konting umaaray. Vin gagamitin dito ang reverse time pero hindi din naman maka-crowd control si Unigo. So talagang kakaibang pagpupok at vision ang kailangan ng ating mga players at kapit lang dito sa may Lord. Nandito na yung wall. The usual na pag-reset sa Lord. Pili ko mag-clear na lang muna ulit na minion wave yung mga players natin dito. Nakakakabato Pagalingan na talaga. But Super Ken meron siyang innate advantage dahil lamang siya ng isang level. So kailangan ng decision dito sa Team Philippines, go for the heroes. But at this point, problema na si Sorizo. Ang maganda lang is walang immortality, no? Ngayon hindi available, so baka pwede nilang i-take advantage, no? Pwede i-go. Uy, masakit yung hampas ni Canon, na nasasaktan. O narinig na natin yung may hiwagang conceal. Merong lundag para doon kay Saison. Sino target nila? It's gonna be Saken. Ginamit kay Wind of Nature. Mamatay dito si Finn. Patay lang din naman si Arcangel pero ginamit ang penalty zone. Meron ding last insanity, nag-flicker pa nga. Or pumasok dito si Reketiano pero killing spree na para kay Sorizo. Dalawang patay para sa dalawang teams. Pero importante para sa side ng Pilipinas. Merong immortality si Canon. Si Unigo ay nandun din. Tatlo laban sa dalawa. Mababurst pa nga yata nila at hindi na sapat pa ang buhay dito ni Flap as Unigo is the player left together with Saison. Parang delikado yata May flicker play. Pero kapos, ang tagal niyang inipon yung kanyang flicker tsaka wild charge pero in the end, hindi lang din enough. And Sorizo just poking. Enough na sa kanya to. Hindi niya... Naku, nasusunog. Talagang nagsusunog na sila dito. Mapatay pa niya. Last insanity! Unstoppable para kay Sorizo. At mukhang hindi na nga aabot. Talagang hindi na aabot dito ang mga players
ng Philippines. Although El Capitan is here, but the Lord will still go to Super Ken of Indonesia. Great being the MVP, no immortality, pero wala siyang problema. At napatay pa niya doon si Saison afterwards. At dahil dyan, makakasira na nga ng Torre dito sa may middle lane ng Indonesia. Ginamit ang penalty zone. Meron pa doon. Cannon is down. May blazing duet. Nagkagamitan na ulit ng mga Wind of Nature. Habang si Chorizo may iiwan. Meron pa nga Piraga Armor yan. Super Ken. Lahat ng mga damage na ibinibitaw ay sinasalo lang naman. Tapos matutunt pa nga dito si Onyego with that wild charge pala. Pero ito na yata walang finisher Oh my God, side that's the head. ng Indonesia. Ito na ang pagbangon na sinasabi natin si Moreno. Konting-konti na lang. Pero mabubuhay at makakalangoy pa rin. Whew! What a fight! Pero Indonesia pa rin nakalamang. Kasi tignan mo yung heroes nila, ang task mag-clear. Yab, X-Board, Yab, Brody. Oo nga. Na pag hindi napatay yung mga heroes na to specifically, Dedepensahan lang, no? depensahan lang. Kasi kahit last insanity, pwedeng gamitin pang clear. Kaya naman binibigyan na agad dito si Chorizo. Pinili talaga nila na mawalan dito ng kanyang Piraga Armor. Pero sabi na ni Ben, meron siyang times journey na sagot. Habang pipili na sila lumayo. Ayun, napakaganda ng blazing duet. At ito yung sinasabi ni Wolf. Mukhang ito na yata ang bawi ng Philippines. Pero si Super Ken, nandun lang. Meron pa torn apart memory. But Onyego is still alive. Patay dito si Ben. So walang added damage, walang vision para sa side ng Indonesia. At mukhang ito na yata ang inaantay na pagkuha ng Lord para sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bug lang to na hindi natin nakikita yung immortality ni Chorizo. Pero kung wala siyang immortality, sobrang tapang niya maglaro. Ayun, Ayan, meron na. Finally, Nag-cooldown na. CD na. Kaya pala siya pinupok din ni Oo. Canon kanina pa. So pares na may immortality mga XP laners natin. At nandito sa may bandang likod si Onyego. Pero si Moreno, sino magiging target niya? Napakaganda pag-out para kay Arcangel. Nakuha yung Lord. Pero may last insanity para dito kay Chorizo. Habang si Onyego naman nakita niya na si Saken. Pero sabi niya, ito mas malapit. Kaya ito nang kuhanin natin. Tapos si Ken ay makukuha pa nga ni Saison. And Team Philippines mapipilitan muna lumayo. Si Moreno sisisip na muna. Pero Saison may iiwan. Sabi niya, okay lang. Umalis na muna kayo dahil nakuha naman natin Lord na dadaan sa may bottom lane. Super clutch na initiation nakita natin doon mula kay Canon. Tsaka hindi pa rin pang tapos to para sa Oo. Team Philippines. Kasi clear na main wave, pero wait lang, merong penalty zone, may iwan dito sa akin, pero nandun ang times journey, kaya merong mga shield ang mga players ng Indonesia. Ito na yung sinasabi na mabilis lang, makakapag-clear ng minion wave. So isang mabilis na depensahan ng Indonesia at parang sobrang consistent ngayon ni Super Ken. Hinavored nila instead of the Terizla. Nakikita natin yung lakas ng strength ng X-Borg sa laning stage. Pero most importantly, sobrang ganda yung Digi pick bigla sa dulo. Kasi dito, yung presence pala ng Digi, napa-overtake na si Canon tsaka si Onyego. Typically, eto, knowing Flap TZ tsaka itong si Set lang yun ang set eh. Set lang ang set talaga, anti-sets talaga. But now, meron sila laging factor na inisip. Paano ka nandito yung Digi? But Digi is actually top lane. Oo, So pwede ito yata yata na yung mistake ng Indonesia. Naku, nagkaroon ng vision, pero hahabol at makakaabot ang mga players. Si Moreno nga lang yata ay makikita nila doon. So, nag-check lang muna mga teams natin kung saan nakaposisyon. Mauusog yung Lord. So, mare-reset. Yun naman kinaganda ng pagkakaroon ng Grak. So, napanood na natin to kanina, mga 17 minutes Oo. sa laro natin. At mag-iingat lang muna ang mga players. Si Saken ay walang immortality. Pero maganda ang mga paggamit niya na Wind of Nature. Parang ano to sino bang unang kailangan Mahirap isipin. Digi kasi. Digi kasi. Kaya di mo rin ma-blame eh. Ayun sakit pa ni Saken Oy, ginamit niya yung Torn Apart Memory Ginamit yung Torn Apart Memory ni... Pati yung ulti ni Kadita. Pati yung ulti ni Kadita. So okay, -2. Wala na yung rough waves. Pero ganun pa rin, poke pa rin talaga. Kakaiba, hindi lang to pride na kung sino makakakuha ng Lord. Tandaan nyo na pride ng bansa. Ang bit-bit ng dalawang junglers natin dito, Saison and Super Ken and the rest of the players, Team Philippines and Team Indonesia. Si Canon gagamitin ito ng penalty zone, pero times journey para dito kay Ben. Tapos diretso pagpasok with a blazing duet. Si Super Ken lalayo na lang muna at si Chorizo dito mayroong immortality. Makakabili ng immortality sa akin pero hindi umabot dahil mamamatay na siya. At takbo lang, trip to Jerusalem. Ang gusto ng Pilipinas, maabutan pa nga si Chorizo, wala kang pupuntahan. Pipilitin niya na mawala na ng immortality. And it is what it is. Nakuha ulit at makukuha ng Pilipinas ang Lord. At simple lang yung naging solution nila dito, Chantel. Bilis. Dinilisan na lang din. Kung meron kong problema na kung sino ba yung unahin, ang ginawa nila, sumugod na lang sila sabay-sabay. Diretso na. Diretso na.
So, after yung isa mag-force ng Time's Journey, dun sila pumasok. It's a situation na madedepensa yan. Kahit may Lord pa na at 25 minutes, it's very easy for them to manage this. Dahil nga naman dun sa export. Hindi na rin nag-try mag-set yung Philippines. 25 minutes guys, anong Nostra mo na Na ending? Next Lord ulit? Kaso mahirap ng kuha. Valentina. Hindi mo naman pwedeng paulanan na agad dito si Sorizo kasi naka-Oracle Radiant yan. So, hindi mo siya ma-reverse na agad. Oo nga. And kapag yung hindi kasi siya katulad ng Farsa na medyo expendable yung skill 1 and 2 as well as the Eve. Kailangan mo talaga ng Pope versus export para matanggal agad yung Firaga Armor, which is not available for Team Philippines. Firaga Armor, may Immortality pa. So, ang dami talaga nga kailangan i-consider ngayon ng Pilipinas. Pero ito nakakatakot. Yung posisyon ni Moreno, meron siyang vision pero may kita lang din naman siya ni Saison. Pwede siyang targetin, pero madali yata para sa kanila. Meron dito pag... Oh! Nawala ng Immortality si Arcangel. Tapos may last insanity para dito kay Sorizo. Inaabot! Sakto! Uy! Winter Transion! Winter Transion, pero hindi pa rin enough. That's gonna be a shutdown. Pero meron yata gustong gawin. Regitiana yung Nigo, nandito sa may bottom lane, pero may iwan sa Saison and Canon. Meron pagka-dive para kay Moreno. Mawala ng Immortality dito sa Saison. Meron nabili na Winter Transion again. Pero not enough. Medyo magulo. Dinidelay lang pala nila. Sino natitira para dumepensa? Regitiana is down. Doon sa may base. And Saison ay mamamatay rin yata. That's gonna be a monster kill para dito kay Sorizo. What was that? Disaster. Ang tawag nila ay disaster para sa Team Philippines. Meron silang plano na split push at actually magkaroon ng 2 squads. It's going to be Regitiano plus the Gronk, si Unigo para dun sa may bottom lane. Habang dun sa may Lord mismo, nandun si Arcangel. Kaso, yun nga, napoke agad dun si Arcangel, nahuli agad siya. And then kahit nag-Winter Transition play siya, ay nayatap pa rin. This is Canon. Kailangan niyang gumawa ng malupit na milagro dito. Kanina hindi tumama yung penalty zone niya on important heroes. Nakapag-recall na rin itong Gronk. Pero natutunan siya. Meron siya immortality. Pero may clear yata nila yung wave. May clear nila yung minion wave. Clear yung minions. Pero may parating na isa pa. Naku po, meron na naman. Meron ulit na bit-bit. Si Unigo, hindi pwede mamatay. Arcangel is gonna be alive. Harangan mo. Buhay na dito si Arcangel. Harangan mo. Ay, meron pumasok na isa. Si Super. Si Super gonna be free hit. At lumiko pa kayo, minions. And for game 1, Indonesia Oh my God. ang magwawagi. May nakalagpas na isa.